Bumabati tayong muli sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa ating pong programa na pinamagatang Isang Libo't Isang Tanong ng mga Biryano. Tayo ay nasa episode 178 na ngayon. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo dyan? Gandang gabi po sa inyo. Mabuti po naman at balita ko dyan sa inyong lugar ay napakalamig. Yung malamig ngayon, yan, malamig. Kaya sa katulad nating wala ng cover sa ulo, kailangan nating magkaroon ng Hindi. pantakip Oo, para wag wag na tayo tayong makiisa makinig. doon sa naggumagawa nun. Yeah, yung pantakip na sombrero talaga. Kaya sombrero na lang. Oo. Anyway, yung ating paksa, mga kapatid at mga kaibigan, ay how to distinguish the false preachers. Yan, maganda yung Ayan. ganyan. So, itong paksang ito ay napapanahon sapagkat ang tao ay nalilito, nagtatanong sa atin, itong nagtanong na ito, nalilito raw siya. Lahat po ng mga mangangaral ngayon, lalo yung mga nagpapakilalang di umano sila ay Kristiyano ay gumagamit po ng Biblia. Kaya ako bilang isang sabi niya, ako'y nalilito ang wika. Sino ba talaga ang nagtuturo ng tama sa mga ito? Hindi ho Hmm. tayo ang siyang magtuturo kung sino ang mga tunay na nangangaral ng mga salita ng Diyos. At ang isa sa paraan para ating malaman kung sino yung tunay, alamin po natin kung sino yung mga false preachers o mga bulaang Yeah, yeah, yeah. mga mangangaral. Tama. Bueno, Mahalaga yan, lalo na sa panahon ngayon. Lalo na ngayon, ang daming mga korap na tao. Ang daming gustong kumita, ang daming gustong magkapera. No? mm, Ang problema, kapatid na Erning, doon sa ibang mga tao, ang ibinebenta na yung mga salita ng Diyos para sila kumita at yumaman. Nako, yan ang pinakamasamang scam na magagawa ng isang tao, yung idadamay mo ang Diyos sa pandadaya mo sa kapwa mo tao. Bueno, tama po yun. manalangin po tayo. Manalangin muna tayo. Panginoon namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po na kami nagsusumamo, pakinggan ang aming dalangin, tanggapin ang aming taus-pusong pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa mahaba-habang panahon na iyong pagbibigay sa amin ng pag-iingat, pagliligtas at mga pangangailangan namin sa araw-araw. Purihin ang iyong pangalang Yahuwah at nawa sa aming patuloy na paghahayag ng iyong mga salita. Pakitulungan mo po kami, Panginoon. Pakisugo ang Santong Espiritu na siyang sinasampalatayan na naming gagabay sa amin, magtuturo sa amin, at magdadala sa amin sa katotohanan. Umaasa po kaming dininig mo ang aming pakiusap, nilinis mo rin ang aming mga puso't isipan, pinatawad ang aming mga pagkakasala. Ang lahat ay aming hinihiling sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Bueno, kapatid na Jeriel, kung ako ang sasagot sa tanong na yan, ang babasahin ko po ay itong nakasulat sa unang Juan 4:1. Sa The Message, ganito po ang nakasulat. My dear friends, don't believe everything you hear. Carefully weigh and examine what people tell you. Not everyone who talks, ito, pansinin natin to. Not everyone who talks about God comes from God. There are a lot of lying preachers loose in the world. Yan, nako. Kaya, Marami, hindi lang there are some. There's a lot of a lot. lying preachers. A lot. Marami po yan, mga lying preachers. Isipin mo kapatid na Ernie, merong nagsasabi, ako Kristo. Pero may Mm, naniniwala may Pero naniniwala. Doon sa Israel, meron din, ako yung Mesaya. Kasi tinanggihan nila pinaniwala yung din. Mesaya di ba? Yung Mm, mga Hudyo, tinanggihan nila yung talagang Mesaya, ang ating Panginoong Yahusha, ang Kristo. Tinanggihan nila. Inayawan nila. Hindi nila tinanggap. Ito ngayon, diyan sa Israel, meron ngayong isa sa mga rabay na nagkiklaim siya yung Mesaya. Kita nyo? Sabi ng Biblia, ano po? Wag nyo basta ang sabi ng paniniwalaan. Biblia, carefully weigh and examine what people tell you. Yan. Sa makatwid, Yan na nga. kailangan po ng tao ay maging aware.
Kailangan wini-weigh in natin. Ibig sabihin, sinisiyasat po natin ang kanilang itinuturo sa atin. Yeah. Ito, Diba? ayan po, kapatid na Erning. Sa baba, ayan Yeah. yung talata, Acts 17:11. Oh, Mhm. and the people of Berea were more open-minded. Kailangan open-minded po tayo, mga kaibigan, than those in Thessalonica. And they listened eagerly to Paul's message. Makinig tayo doon sa nagpipreach, no? Katulad ni Apostle Pablo, pinakinggan siya ng mga taga-Berea. And the Berean eagerly listened. Hindi basta kapatid na yan na nakinig ang mga taga-Berea. Eagerly listening Sabik na to sabik. Apostle Paul's message. Oh, sabi. Pero ano ginawa? They search the scriptures day after day. Actually, sa ibang salin ng Biblia, they read the Bible every day. Ayun eh. Mhm. Bakit? Yeah. To see if Paul and Silas were preaching the truth. Hindi natin to alam nung araw, kapatid na Erning eh. Tayo nung sa iglesia doon, tango lang tayo ng tango. At maraming mga members ngayon, ganyan din. Tango, tango, tango. Tapos makikipagdebate pa yan sa internet na kami lang ang tunay. Hindi nyo alam ang iglesia. Hindi kayo nakakakita ng tunay na aral. Really? Ano yung aral na sinasabi nyo? Pakibasa nga. At tignan natin kung ang pagkakaintindi mo, tama. Ayun yun eh, di ba? Kasi maraming iba, ang pagkakaintindi, nagiging personal. Halimbawa, yung pinag-aralan na natin nung nakaraan, kapatid na Erning, yung dalawang bagay po ang pagbabasa ng Biblia. Dalawa po yung in reading the text of the Holy Scriptures. There are two ways. One is exegesis. Exegesis means, the message of the author or the one who wrote it and the one who inspired it will get across. Yung mensahe na yon ang makakarating sa tao. The other one, reading the text or reading the Bible, is eisegesis way. Eisegesis way is that he will read or somebody will read a passage from the Holy Scriptures sa Biblia, magbabasa yan. Diba? Pero hindi yung message ng Biblia ang makakarating sa iyo. Ang makakarating sa iyo, yung gusto niyang makarating sa iyo. Ayan. Yan nga, eisegesis. Na ano na natin yan, na pag-aralan natin yan. Mag-ingat kayo. Yung mga false preachers, ang ginagamit niyan, eisegesis way. Para matandaan nyo kung eisegesis, para bang katunog nung I suggest it. Di ba? Yun, para huwag tayong Pero malito. eisegesis, yun ang ibig talagang sabihin no sa wikang English. Eisegesis way of reading the text. Ayan. Yung kung ano yung pagkaintindi niya, yun ang sasabihin niya sa'yo. Marami na tayong pag-aaral. Yung Mateo 18:18, balikan na naman natin yun. Dahil yung mga iglesia, ayaw itakil ngayon yan eh. Bakit? Nako para silang hinambalos na dalag kapag tinakil nila yan. Yung Mateo 18:18, na ang sabi ng iglesia, yan anya talaan. Pag tinalaka ng pamamahala sa lupa, itatalaka din sa langit. Pag ikaw ay tiwalag ka din sa langit. Yung mga members na hindi nag-isip, kapatid na Erning, na hindi ginawa yung tagubilin na yan na binasa nyo. Ulitin nga natin po yung tagubilin. Ano po yun? Ito. Carefully weigh and examine what people tell you. Ayan. Not ano pa? everyone who talks about God comes from God. Ayun. Di ba? Hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia ay Yeah. naituturo kung anong kalooban ng Diyos. Kailangan checkin nyo. I-check natin. Kailangan po talaga magsisiyasat ng tao. Hindi yung katulad sa Iglesia ni Cristo nung nandun tayo. Maging nung tayo tinuturo ang kapatid na Jeriel sa ministeryo. First year natin, second year. Ang ating professor o yung ministrong mga nagtuturo sa atin, pagka tinanong mo, ay katulad ng ano po ang mangyayari sa pagitan ng unang pagkabuhay na maguli at nung ikalawang pagkabuhay na maguli. Ang sagot sa amin, maaaring sa inyo, ganun din, malalaman na lang natin yan pagdating ng panahon. Sa panahon natin, nalaman natin kung ano magaganap sa pagitan ng first resurrection and second resurrection. Yan nga po ang 1,000 year na reign ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang millennial kingdom. Hindi ba? Kung hindi tayo nagbasa, kapatid na Jeriel, at tayo naman ay hindi natin ipinagyayabang, kaya natin nalaman yon. Hindi po, yun ay nagawa ho natin sa tulong at awa ng Espiritu Santo. Yes. Kapag tayo sa unang Juan, kung kayo ay, kung taglay nyo ang wikang Espiritu Santo, ay
Hindi na kayo dapat makipag-ugnay pa sa mga tao sapagkat yung Mhm. Espiritu Santo o ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin, magtuturo sa atin ng katotohanan at Yeah. hindi ito magtuturo ng kasinungalingan. 'Pag sinabing Mhm. kasinungalingan, katulad nga noong binanggit ng kapatid na Jeriel na sana huwag kayong mabingi sa amin pong paulit-ulit na Mhm. binabanggit yung Mateo 18:18 na kung hindi ka raw itatala dito ng administrasyon ng Iglesia ni Cristo sa lupa, hindi matatala Yeah. ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. At pagka ika'y binuran nila o itiniwalag ka, katumbas inalis ang pangalan mo sa listahan nila dito sa lupa, aalisin din ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa Mhm. langit. Ang tanong, dumating man lang ba sa isipan nila at naitanong nila, napaka makapangyarihan pala ng ating pamamahala, no? Nakakapag-alis ng pangalan doon sa aklat ng buhay, sunod-sunuran Yeah. sa kanya ang Diyos at Mhm. nakapaglalagay siya ng pangalan sa aklat ng buhay, susunod sa kanya ang Diyos. Hindi ba lang naisip ng mga tao? Yeah. Yan ang problema mga kapatid, eh. Kasi nga hindi yung iba, oo lang ng oo. Ngayon 'pag meron pong binabasa sa inyo, katulad kami nagbabasa kami ng mga talata ng Biblia sa inyo, aba'y huwag kayong basta-basta yayakap dun. Anong kailangan niyong gawin? Basahin din ninyo. Yun nga ba sinasabi dun? Yung ba ang mensahe? Baka mensahe lang nitong ministrong ito yung gusto niyang iparating sa akin, eh, 'di ba? Kaya nga yung Hmm. tanong kapatid na Erning, yung tanong na ano sabi diyan, ang tinatanong na sa'tin diyan, ha? How Paano to ano? distinguish? Paano Oho, makikilala ang mga bulaang mga mangangaral? oho, yan papaano mo makikilala? Ako naman itatanong ko yung positive. Papaano mo makikilala yung tunay na mangangaral? Oh, Ayun. 'pag binasa niyo sa John 7:14 hanggang 18, eto naman yung sinasabi. When the feast was already half over, Yahushua went up into the temple court and began to teach. Eto, nagtuturo si Yahushua, no? Then Mm. the Jews were perplexed. They said, "How did this man become learned, so versed in the scriptures and theology?" Ayan, Mhm. without formal training. Yun ang tanong nitong mga nakapakinig kay Yahushua. Yahushua Mhm. answered them by saying, "My teaching is not my own." Ayan. Yan ang isa kapatid na Erning, nakakakilanlan mo doon sa tunay na mangangaral. Ang sabi ni Yahushua, his teaching is not his own, but his who sent me. Ayun. Yung Yun. aking itinuturo sa inyo, hindi akin yun. Kanino yun? Doon sa nagsugo sa akin. Eh sino ba nagsugo sa ating Panginoong Yahushua? Ay di Ang ba ang Panginoon Panginoong Diyos, si Yahuwah, Yahuwah. ang Diyos? Kaya, paano mo makikilala yung tunay na mangangaral? Sa doktrina mo malalaman. Ano doktrina nito? O, di ba? Ano itinuturong doktrina nito? Sa Diyos ba ang itinuturo nito? O yung kanya? Exegesis ba ang paraan nito ng pagbabasa? O eisegesis? Ayan. Alam nyo, meron tayong natututunan araw-araw kapag tayo nagbabasa. Eh lalo na po ngayon kapag na-earning, wala nang maidadahilan ng tao eh, di ba? Wala Bakit? na. I-google ninyo, ayan o, meron ng internet, ang dami nang nag-research. Hindi isa lang tao parang isang tao napakagaling sa Biblia. Eh. Sino yung Pilipino? di ba? Oh, parang yung iisang tao na yun ang napakagaling sa buong kasulatan. Eh, wala naman siyang isinaling Biblia. O, di ba? Wala siyang Nakikigamit din isinali. lang. Pero ano ang Mhm. kanyang claim? Siya ang otoridad pagdating doon sa Biblia. O, edi suriin natin kung talagang siya nga yung otoridad. Alam nyo, kapatid na Ernie, meron nagtanong sa atin eh. No? Mm. Meron nag-text sa atin. Siguro talakayin ko ng konti ito, kapatid na Yeah. Erning. No? Pwede natin. Magse-share po ako, no? Sandali, magse-share tayo ng konti Okay. dito sa ating merong kasi po tayong kaibigan na kapatid na nagtanong. So, sabi nga, ito yung kanyang itinix eh. Sandali po, i-share natin. O, share natin. Allow Kung hindi ako natin. nagkakamali, ayan ay taga-Texas yata. Oh, yeah. Ito po, ayan. Tingnan natin. Ayan, nakikita po ba ninyo yung senior niya? Ayan. Ayan, nakita ko na. Oo. Ayan. Good PM po, Ka Jeriel. Kamusta na po kayo? Sabi niya. Nag-text po yung isang friend ko sa INC. May kaibigan pa rin tayo. Marami naman tayong kaibigan pa rin INC. Itong kapatid na ito, nakasama na natin, may kaibigan sa INC na ang ginagamit daw po Bible verse
sa pagboto, yun ang sinasabi ng kaibigan niya, ay ang Okay. Corinto. 1 Corinthians po yan, 1:10. Ngayon, basahin Okay. natin yung 1 Corinthians 1:10 na yan, ano? Para matiyak natin ano ba yung sinasabi diyan. So, mabuti po yung tayo ayan. O ito, nakikita po ba ninyo yung 1 Corinthians Yeah. 1:10 na yan? Tuloy-tuloy na rin natin, hindi lang Corinthians 1:10 yan eh. Ayan. Mhm. O, sige. But I urge you, believers, o, yung mga believer yun, by the name Yeah. of our Lord Yahushua the Christ. Binabasa na po natin sa tama talagang pagbasa, no? Wala naman pong Mhm. pangalang Jesus na Israelita eh. Kaya Yahushua, ang pangalan ng Yahushua. the Christ. At yung Christ ay hindi po apelyido yun, ano? So, but I urge you, believers, by the name of our Lord Yahushua the Christ, that all of you be in full agreement in what you say. Mag-agree daw in what we say. And that there be no divisions or factions among you. But that you be perfectly united in your way of thinking and in your judgment. Ayun, way of thinking and judgment. Ano yun? Ayun, about matters of the faith. Ayun yun. Yung matters ng faith. Hindi yung pampersonal mo. Hindi kayo pwedeng magkaisa kung ano isusuot yung damit. Ano kayo, komunista? O di ba? Hindi naman gano'n eh. Sige, magkaisa tayo. Sabi diyan, kailangan tayo magkaisa sa lahat ng ating pag-isip. Bukas ang ulam ko, adobo. O lahat tayo, adobo. Ganun ba yun? Ha? Wala sa ayos. Wala sa lugar. Kaya ito, about matters of the faith. Hindi yung mga personal decision mo. Ano yun? Kakainin mo, yung magiging itsura ng buhok mo, yung klase ng bahay na gusto mong tiran, saan mo gustong tumira, anong kotse gusto mong drive-in, o kung ayaw mo ng kotse, gusto mo magbisikleta, ano gusto mong bisikleta, di pedal o di kuryente. O, lahat Mhm. ba kayo magkakaisa dyan? Ganun ba yung ibig nyo sabihin? Hindi, kasi sabi, hindi naman ganyan, sobra naman yan. Ano yung kulang? Ano yung pagkaging sobra? Sobra yung sa iglesia. Di ba? Kasi ini-interpret nila to eleksyon. Tuloy natin. For I have been informed about you. Ito pinag-uusapan dyan, my brothers and sisters. Si Pablo, na-impormahan siya, mayroong nag-ulat sa kanya. Ano yung inimpormahan kay Pablo? By those of Chloe's household. Ayun na nag-ulat, kapatid na Erning, yung Oo. sambahayan ni Chloe. Nag-report. Mhm. Nag-report. That there are quarrels and factions among you. May pag-aaway. Ano pinag-aawayan? Now I mean this, that each one of you says, I am a disciple of Paul, or I am a disciple of Apollos, or I am a disciple of Caiaphas, or Cephas, or Peter, or I am a disciple of the Christ. Ayun ang sabi niyan, di ba? Teka, alisin muna natin itong nakagulo. Ayan. I am a disciple of the Christ. Has Christ been divided into different parts? Was Paul crucified for you? Or were you baptized into the name of Paul? Certainly not. Yun ang sabi niya. So ano yung Mhm. pinag-uusapan dyan sa Korinto? Ha? Hindi yung eleksyon yan. Ano yan? Yung tungkol sa pananampalataya. Kasi nagkakagulo yung mga kapatid eh. Ano yung pagkakagulo nila? Ako anya kay Pablo. Hindi, ako kay Apollos ako. Ako kay Kepas ako, kay Pedro ako. Ako, disipulo ko ng Kristo. Yung tungkol sa pananampalataya ang hindi nila pinagkakasunduan. Di ba? Kaya sabi ng Apostol Pablo sa kanila, kailangan kayong magkaisa ng pag-iisip at ng paghatol ninyo about matters of faith. Ano yun? Sino ba talaga leader nyo? Ayun yun eh. Ako ba? Sabi ni Mhm. Pablo, ako ba namatay para sa inyo? Am I the one who died for you? Certainly not. Hindi ako ang kinrusipay. Ang Kristo ang kinrusipay. Kaya doon sa pagtatalo na yon, isa lang susundin nyo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Isa lang disipulo kayo nino ng Kristo ni Yahushua. Ngayon, ito pa isa. Saan dapat pa, ano ba yung isa pang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol doon sa pagkakaisa at paghatol about matters of faith? Ito, Epeso 1:4. Sa 4 Mhm. pala. 4:3 hanggang 6. Ito. Make every effort to keep the oneness. Yan, kaisahan yan. Unity, Kaisa. oneness of the Spirit in the bond of peace. Each individual working together to make the whole successful.
Matter of faith na naman ito. Ano yan? There is one body. Isa lang yung katawan of believers. Isa lang yung iglesia. Kaya sabi ng Kristo, I will build my iglesia. Ano yun? Gagather niya yung iglesia niya. Di ba? Ah, sabi nga, yung body of believers. And one is spirit. O, sino ba yung spirit? Isang espiritu lang meron kayo dapat. Just as you were called to one hope when called to salvation. Meron kayong isang hope pagdating sa salvation. One, ayun, one Lord. O meron din kayong isang Panginoon. One faith. Ayun. Kakaysa kayo sa faith. One baptism. Isa lang ang paraan ng bautismo. One God and Father Mhm. of us all, who is sovereign over all and working through all and living in all. Yan ang kaisahan na tinutukoy. Hindi yan po yung hindi po yan yung eleksyon. Wala sa Biblia nung eleksyon na ginagawa ng iglesia ni Kristo o ng iglesia ni Chairman, di ba? At saka isa pa, ginagamit pa nila eh. Ito pa ito, tayo, preacher tayo eh. Ministro tayo diyan, kapatid na Erning eh. Ano po sinasabi natin noon? Aba, kailangan anyang ibigay mo kay Cesar ang kay Cesar at ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Ano anyang kay Cesar? Yung ating boto. Galing eh, no? Yung ating boto para kay Cesar. Ano po ang sa Diyos? Ang sa Diyos po ay ang ating pagkakaisa. Wow, ang gandang pakinggan eh. Pero tama po ba pagkaka-explain doon? Hindi. Una, I suggest his way of reading the text. Yun po, yung pagkaunawa nung na teksto. At yun ang gusto niyang paratingin doon sa mga nakikinig. Magkaisa tayo ng pagboto. Pero hindi hubutuhan ng tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon ay taxation. Alam na natin yun. Basahin po ninyo yung ibigay kay Cesar. At ito pa, isang puna natin doon na napakadaling intindihin. Pag tinanong yung iglesia, tayo, yung mga ministro tayo, sino ba yung Cesar? Ano sagot natin, kapatid na Erning? Gobyerno yun. Si Cesar. Gobyerno. O, yung Cesar niya, gobyerno. Kaya ano ang para kay Cesar? Ano ang para sa gobyerno? Boto. O, doon pa lang, palpak na eh, kapatid na Erning eh. Napakalaking mali na. Una, hindi mo binoboto gobyerno. Okay? Ha? Hindi mo binibigay ang boto mo sa gobyerno. Ang ibinoboto ng tao, yung politiko na gustong magtrabaho sa gobyerno. Yun ang tama. Simple. Di ba? Yun ang tama. Iboboto mo ba yung gobyerno? Hindi. Ngayon, kung ang gobyerno ay hierarkiya o wala kang karapatan ni bumoto kasi hierarkiya o monarchy, di ba? Hari. O yan nga, tatalakayin natin yan. Yung kingdom. Kung sa kingdom ka, may hari. At ang hari, hindi po ano yan. Hindi po binoboto yan. Actually, pinapanganak yan eh. Di ba? Pinapanganak na hari yan eh. Parang ang iglesia, no? Parang ganun nga sila eh. Yung mga leader nila, pinanganak na leader eh. Di ba? Yung lolo, yung anak, yung apo, tapos yung apo sa tuhod. Di ba yan ang nangyayari sa kanila? Tapos magpapasya. Eto, pasya ko. I suggest his way of explaining or reading the text. Hindi yung nakasulat ang nakakarating sa tao. Kaya, tandaan natin, ibigay kay Cesar, ano ba talaga ang para kay Cesar? Ayon dun sa mga talatang yon. Pera yun eh, kapatid na Erning. Kaya nga po nung ang tinanong ang Kristo eh. Ang sabi nito mga Pariseo, Guro, dapat ba kaming magbayad ng tax o ng buwis kay Cesar? Yun ang tanong eh. Di ba? Anong sabi ng ating Panginoong Yahushua? Bigyan niyo ako ng coin. Humingi ng coin. Ha? Itong binigyan nila ng coin. Sino naka-inscript at kaninong litrato nandito sa coin? Kay Cesar. Pera pinag-uusapan mo. Yan, bigay mo kay Cesar yung kay Cesar. Ibigay mo sa Diyos yung sa Diyos. Yung sa Diyos, pag pinag-uusapan ng pera, handog, abuloy. Di ba? Yung kay Cesar, pag pinag-uusapan ng pera, taxation. So yun ang yung mga preachers ngayon, lalo na yung iglesia, para makontrol yung mga members nila. Yung mga members naman, dati tayo rin yung kapatid na Erning. Kasama tayo dito. Tango rin tayo ng tango. Tapos tayo, magtuturo tayo sa mga pagsamba. Yun din ang ituturo natin kung ano yung sinabi sa atin. Na hindi kasi tayo nagtatanong nun eh. Kasi pag nagtanong ka, bagsak ka, hindi ka mauordinahan. Hindi ka maordinahan.
At saka Yung kapatid maordiyan na pag Jeriel, kinwestiyon mo, oo. ang tanong natin, may mga iglesia ba ngayon na hindi nagbabayad ng taxes? Meron. Mhm. Marami ho yan, marami. Pero ang Panginoong Yahushua ba nang nasa lupa pa, siya ba ay nagbayad ng buwis? Hmm, Aba, basahin eh, natin ito nakasulat sa Mateo 17, sige. 24, 27. Mhm, Tingnan natin kasi tayo nagbibigay tayo ng tax kay ano, nagsusulit tayo ng ano, ng taxes natin, 'di ba, taon-taon. mhm. Hindi puwedeng hindi sapagkat hahabulin ka ni Uncle Sam. Yeah. Individually, tayo nagfa-file ng ating taxes at saka kung ika'y may asawa, puwedeng kayo ay, pareho na mag-file at ang iba naman ay hindi nagfa-file, kapatid na Jeriel. Mhm, Ito basahin po natin. Ang tanong, ang Kristo ba na ating Panginoon nang nasa lupa pa ay nagbayad kaya ng taxes o tax? basahin niyo nga. Ito sa Mateo 17:24, atin pong basahin ito mga kapatid. Basahin natin ito sa wikang, Tagalog na siguro, sa 17 ng Mateo, ito ho ang ating mababasa mga kapatid. Ayan, sa 24 hanggang 27. O eto, pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis na kalahating siklo at sinabi nila, "Hindi pa nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro?" Mhm, Ang gurong tinutukoy rito ng nagtatanong ay ang Panginoong Yahushua. Ang mhm, tanong niya, "Hindi ba nagbabayad ng buwis sa templo ang inyong guro?" Yan ang tanong niya kay Pedro. Ito sagot ni Pedro. Sinabi niya, "Oo, nagbabayad siya." mhm, At nang dumating siya sa bahay, inunahan na siya ni Yahushua tungkol dito na sinasabi, "Ano sa palagay mo, Simon? Kanino naniningil ng bayad o buwis ang mga hari sa lupa? Sa kanila bang mga anak o sa ibang tao?" Kaya't nang sabihin niya sa ibang tao ay sinabi sa kanya ng Panginoong Yahushua, "Kung gayon, hindi na pinagbabayad ang mga anak. Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng binagwit." Ito yung lambat. Ang mhm, pagkakasalin dito sa abtag ay binagwit. Kunin mhm, mo ang unang isdang mahuhuli at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo yon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. Sa makatwid, ang Panginoong Yahushua ay nagbayad ng buwis. Kung ang Panginoong Yahushua noon, nung siya'y nasa lupa pa, ay hindi lang basta nagturo na pasakop sa gobyerno, kundi talagang ginampanan niya isa sa kanyang tungkulin sa gobyerno na yan ang pagbabayad ng buwis. yeah. Kaya dapat Yun nga ang sagot niya, eh, 'di ba kapatid ni Ernie? mm, Nung tinanong siya, eh, kailangan ba magbayad ng buwis? O bigyan mo ako ng coin. O eto, sino nakasulat? O ibigay kay Cesar. Pag sinabing kautusan na yun eh, ibigay kay Cesar. O ibayad mo yung maliwanag buwis yun. mo. Maliwanag yun. Eh ang Panginoong Yahushua ba magtuturo ng hindi niya gagawin? Sa iglesia, ganon. O, di ba kasi yung mga teacher, lalo na sa Pilipinas, sinong ministro dyan ang nagbayad ng tax? Sige nga. Nung Walang nandun ni tayo, isang kasama ministro. tayo ron eh. Oh, hindi ako nagbabayad ng tax nung nandun ako eh. Bakit? Eh hindi Hindi daw tayo, exempted daw tayo eh. mm. Oh, di ba? Pero At ang saka wala Kristo tayong nagbayad. pay stub. Wala tayong pay stub. Wala tayong pay stub, yan. Wala tayong pay stub eh. Do sa iglesia eh, no? So, yung mga ministro ng iglesia, preach ng preach, hindi naman ginagawa. Oh, Yun ang problema ron. sabi ng Panginoong Yosef, pakinggan nyo pero wag nyong gayahin. Di ba? Ayan. Eh, lalo na yung pinakapinuno nilang nagsasabing tagapamahalang pangkalatan daw. Nagsasabing yung tungkulin ng Kristo ay nasa kanya. Eh kung yung tunay na Kristo, ang Panginoong Yahusa nagbayad ng tax eh. Ikaw hindi eh. Oh, di ka nagbabayad. Tapos Ito malakas ngayon. ang... Oh, sige, Ngayon, tuloy natin. kapatid na Jeriel, so kapag ka ang isang mangangaral ay hindi tinuruan ang kanyang mga kapwa kamanggagawang ministro na magbayad ng buwis, kabilang yan sa false preachers. Oh, yeah, false preacher yan. Nagtataguyod, di ba?
Ngayon, eto po 'yan. Yeah. Ang mga false preachers, hindi lang natin makikilala sa aral na kanilang ipinangangaral, Mhm. lihis sa katotohanan. Ang kanilang Yeah. itinuturo kung ano yung biases nila, kung ano yung gusto nilang iparating sa tao na hindi naman yon ang ibig ituro noong talatang binasa nila. Hindi yun ang ibig sabihin ng sumulat nun, kundi yung gusto niya para makontrol niya yung mga kaanib niya. Kaya hanggang sa itong mga kaanib na ito walang kamalay-malay, sunod na lang ng sunod na hindi nila inaalam kung saan sila dinadala ng kanilang leader. Katulad ng pagrarally, 'di ba? Ang Mhm. malungkot doon ay eto po, kapatid na Jeriel, 'di ba? Ang sabi nila, 3 araw na pagrarally. Pero ang nangyari Mhm. po, sa ikalawang araw ng pagrarally nila ay tinigil na kaagad. Alam ba niyo kung bakit? Ang isa sa dahilan ay nung tumayo itong si Amy Marcos, ano ho, hindi natin tinutukoy rito yung politiko, no? Yung iglesia, ito yung nangyari po diyan. Yung mga ministro na nakapaligid sa kanya, ha? Nung magsalita itong si Amy, sabi niya, binabati ko si ganito, si ganito, si ganito, binanggit yung mga pangalan. Sa Mm. palagay ko kaya hindi na ipinagpatuloy kasi hindi binanggit yung pangalan ni EGA, ni ano, EBM. Napakinggan ko Siguro nga. kahapon. Oo, napakinggan ko yung kahapon na ang sabi, binanggit yung pangalan ng kaklase kong dalawa, binanggit yung pangalan nung sigaw ng sigaw 'pag nagbabasa ng Biblia, na halos maputol na yung litig niya, Mhm. Alam mo yun, kasama mo yun sa Baguio no'n, ha, Yeah, naku, na ewan ko kailan malalagutan ng litid diyan. 'Wag naman sana. wag naman sana, Kumakahiyop. wag naman. Pati sa panalangin niya brad hinihiyawan ng Diyos, eh. Oo, kaya ang Mhm. sabi, bale ba, binanggit niya lahat ng mga pangalan niyo ng mga ministro niyo, pero Aha. hindi niya binanggit ang pangalan ni chairman. Kaya sabi ng iba, hindi kaya yun ang dahilan? Kaya pinatigil na Puwede. nung araw Sabi din nga yun. we can assume, pero sabi nga yung assuming is not good, but there are lots of people who are thinking differently. It could be, it could Mhm, be, o baka napahiya kasi isipin mo, yung iba naman ang sinasabi ng iba kapatid na Ernie, "Aba, salbahe pala 'to sa kapatid niya. Isipin mo kapatid niya presidente sinisiraan niya." O eh, di lalo yung platform na pinuntahan niya, yung kapatid nun pinakulong niya, tsaka yung nanay pinakulong niya, tinakwil, eh. yeah. Oh, di ba? Oh. Mas So, matindi sa yun. makatwid, sabi niya, siguro na, "Teka muna baka mabuko pa ako pag-uusapan pa yung ginawa ko." Siguro gano'n. Yan lang yan, eh, di ba? Kaya Oh, kapatid na Jeriel, ang mga false preachers bukod sa aral na itinuturo nila ay lihis sa katotohanan, ano po, ay pumapasok din sa hindi dapat pasukan. Sapagkat mayroong separation ang ano, ang church and state. Hindi dapat yeah. makialam ang mga preacher, sabi nga ni Rod Navarro, ano sabi ni Rod Navarro? Sabi nga, eh, dahil kayo anya ay nasa Biblia, kayo ay church, kayo ay sa Diyos. Aba, dapat niyong i-endorso ang Diyos, hindi kami. Hindi yung mga hindi yung mga politiko. Eh, Oo, ganyan kasi, gusto nila ng clout, eh. Pumunta sila doon kapatid na Erning sa unfamiliar water. Kaya nung yes. dumive sila dun sa unfamiliar water na yun, ayun parang nalulunod. Hindi Oo, nila parang malaman ngayon natumunoy. papaano sila pupunta dun sa pangpang. Bakit? Naku, inatake na sila ng, sabi nga, ng social media, yung mga vloggers. Ayan. Ang masama diyan, meron pang mga vloggers na talagang nagmumura. Minumura mismo si ano, Minumura yan. si Mr. Manalo, 'di ba? Mm. Minumura talaga siya. At Kapatid na Jeriel, mm, ito isa yata sa pinadala ko sa inyo diyan kanina. Siguro kung, yeah, puwede nating i-play ito yung, pagkakaiba ng iglesia noon at ngayon, yeah. nandiyan yan sa ating tatlo at, siguro ay sa magitan ng ating Bluetooth na ating i-turn on, ay ating mapapakinggan itong isang vlogger na ito, na Tingnan po talagang natin, napapansin pala nila. Ito hindi yeah. iglesia ni Kristo ito, eh. Ito yung mga Mhm. taong nag-oobserba lang sa nangyayari sa iglesia ni Kristo. Yeah. Alamin natin kung pakinggan Medyo natin ang mabagal po sinabi. itong aking internet dito ngayon at kaya Ganun ba? medyo hindi natin mabigla, eh. Okey? Dahan-dahan. Ah, Hmm. Hahanapin po natin. Ito, tingnan natin. Oo, ang pamagat niya yung pagkakaiba ng iglesia ni Kristo noon at ngayon. Tingnan po natin kung makikita pa natin 'yan dito. Ah, saan na ba 'yun?
Wala kasing pamagat. Dapat nakatiwala ng Panginoon. Consistency ng iglesia. Mhm. Marami po kasi kayong naipadala eh. Yeah. Pero hindi natin malaman kung alin dito yon. Yan. Medyo hindi ko po makita. Dahil marami nang natakpan na nung iba eh. Natakpan na nung Ito, ibang ano. pinadala ko ngayon. Na natin. O yan, sige, subukan natin. Ito ho'y Ito mahalagang po. pakinggan natin. Ito yung hindi ho ito mga tiwalag. Ito yung mga taong nag-obserba. Magpapagamit ang iglesia sa mga dayuhan at sa mga politiko. Hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Ngunit sa ilalim ni Ka Eduardo Manalo ay nabaon sa utang ng iglesia. Marami ring ari-arian nito na ang ilan ay mga malalaking prime properties ay naibenta o dili kaya ay nakasanla. Public record ang mga yan at hindi gawa-gawa. Ang masakit ay galing sa dugo at pawis ng mga kaanib ang mga ari-arian na pinagbebenta at ipinagsasanla ni Ka Eduardo Manalo habang ang kanyang pamilya at iilang katiwala ay namumuhay ng marangya. Lumalabas na umutang ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng 1.3 billion pesos na lumobo hanggang umabot sa 4.8 billion pesos mula sa Metropolitan Bank and Trust Company at sa Asia United Bank Corporation upang may tayo ang Philippine Arena na hanggang ngayon ay lugi pa rin at hindi kumikita. Upang makakuha ng loan ay ginamit ng pamunuan ng Iglesia bilang collateral ang 61 na mga ari-arian nito sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite at Baguio. Isinanla rin ang 317 condo units na pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Lalo pang sinalaula ng kasalukuyang pamunuan ng iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika. Sa halip na paniga ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan, ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamuran, bastos, mamamatay tao at matakaw sa pangungurakot. Binubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para mag-rally upang suportahan si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag kung paano niya nilustay ang 125 million pesos na intelligence fund sa loob lamang ng 11 days. Hindi rin niya maipaliwanag kung sino-sino sina Mary Grace Piatos at ang libo-libo pang mga inventong pangalan na tumanggap ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Nakakasulasok din ang ginawang alyansa ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Apollo Kibuloy, ang nagpapanggap na Son of God at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa mga kaso, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika dahil sa panghahalay sa mga menor de edad at human trafficking. Alam ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang mga mangilan-ilan na naglakas loob natutulan ang mapang-abuso at mapanlinlang na pamamahala na gaya ng kanyang kapatid na si Ka Angel Manalo at ang kanilang ina na si Ka Tenny Manalo ay ginawang excomunicado at pinatahimik. Mga kapatid po namin sa Iglesia ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. May panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Si Ka Angel na siyang mas karapat-dapat na maging Ayan, kapatid na Erning, siguro mahaba ito eh. Di ba? Mhm. So, ayan yung mga puna ng mga tao. Ito, merong gumawa ng isang vlog na ganito na pinupuna yung iglesia, yung kung ano yung... Pero tayo, kapatid na Erning, yan ay hindi pangunahin sa pinupuna natin dito sa Berean question. Yan ang puna ng maraming tao ngayon doon sa Pilipinas, ano? Tungkol dyan sa iglesia. Pero sabi nga natin, walang bearing yan. Kasi, una, yung utang, sabi nung nag-vlog nito, meron anyang makikita kasi ano raw naman yun, public record. public record. So, kung nangutang, di nangutang, no problem. So, okay? Hindi yun ang ating pinupunteriya. Ang pinupunteriya natin, totoo ba tinuturo mo? Biblical ba tinuturo mo? Nung turuan mo kami na dapat kaming matala diyan sa iglesia para matala kami sa langit, nakasulat ba talaga sa Biblia yun? Basahin ninyo. Mateo 18:18. Mateo 18:18. At nung tapatawag ka sa aming ikaw ang tagapamahalang pangkalahatan,
Ikaw ba talaga yon? Basahin ninyo. 28:18 ng Mateo na ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ay hindi ang sino man sa mga manalo, kundi ang Kristo. Yan ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung ituturo mo, ikaw ang tagamalang pangkalatan, patatanggap mo sa mga miyembro, ikaw tagamalang pangkalatan. Ako bilang miyembro noon, tatanungin kita. Bakit tinatanong ko sa sarili ko nung unang araw yan, kapag na Erding, Mm. Hindi mo lang Yeah. mailantad nun kasi wala ka pang makita di ba? Kumbaga sa bulag pa tayo ano ang nasa puso natin nun? Sa kanya ba binigay ang lahat ng kapamahalaan? Ba't siya tagapamahalang pangkalahatan? Yun ang unang tanong. Pero kung lahat tayo naniniwala doon, sige na, maniwala na tayo doon. Pinalalampas na lang natin yun. Yeah. Pinalalagpas natin. Hindi nga natin alam itong mga taga-Berea Wala akong alam Hindi dyan sa Berea. Maraming nabasa ko yan pero hindi ko naintindihan masyado. Dahil hindi itinuro. Sabi nga nung nakausap nating ministro, no, na isa sa mga debatista nila, kung ano lang naman yung ituro sa atin Yun. Kung ano lang ang ituro. Hindi na tayo nagsisikap na alamin kung yung itinuro, nasa Biblia ba? Yung ba totoo? Ayan. Kaya, ang iglesia, kita nyo meron po akong isi-share uli. Okay. Ito, mag-share uli tayo ng talata. Tingnan nyo to. Sahin natin yan. Ayan. Beware of false prophets, teachers, who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent. Bago natin ituloy, alam niyo sa iglesia, pag tinuturo natin yan, kung mo nakabasa ng dressed as sheep, ipinalagay ng iglesia o nung dating tagapamahalang pangkalahatan nila, natin noon, na tinatawag natin yun, bagamat di natin dapat itawag, yun daw tumulad sa damit ng Kristo, ang Kristo yung sheep o kordero, sino ang tumulad sa damit ng kordero? Yun anya ang sabi ng mga pare, ang pare kapag nagmimisa ay nakadamit na nakakatulad ng damit ni Yesu Kristo. Kaya ano konklusyon ng iglesia? Ang tumulad sa damit ng Kristo ay ang mga paring Katoliko. Kaya sino yung mga bulaang propeta? Yan ang mga paring Katoliko. Yan sinasabi nila Alam nyo, kapatid na Erning, yan ba talagang damit ang tinutukoy dyan? Hindi. Hindi damit. Ayun Kaya pinaliwanag dito sa Amplified dressed as sheep, appearing gentle and innocent. Sa makatwid, but inwardly. So, saan ka ba nagdadamit? Sa loob o sa labas ng katawan mo? Sa labas ng katawan. Di ba? So, ang pinakikita dito, yung inward na pagkatao. Ravenous wolf yung inward. Pero sa appearing sa labas, gentle. At saka innocent. Parang sheep. Tupa. Mm-hmm. Oo, parang tupa. Kaya pero, hindi siya pananamit. Hindi siya pananamit yan. Ngayon, kung sa pananamit yan, hindi na bula ang propeta yung iba. Kasi naka-Amerikana. O hindi bula ang propeta si Kibuloy. Bakit? Hindi naman damit na diba? Okay. Nakita nyo, yung argumento ng Iglesia ni Cristo, butas-butas Yeah. Walang kwenta. Yung mga tapos ano pa sabi? Ano ang niya itataguyod ng mga bulaang propeta? Aral ng demonyo. Ano daw yung dalawa sa aral ng demonyo, kapatid na Erning? Bawal ang mag-asawa, bawal ang kumain ng lamang kati o karne. Sa araw na pinagbabawal, di ba? Oo. Sa mga tweet, sabi nila, Katoliko yan. Kasi bawal sa pare ang mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. At tapos, bawal sa kanila kumain ng karne kapag kamahal na araw. Correct. Di ba? Kaya, ang tinutukoy dyan na may aral ng demonyo, teka muna, yung kalahating aral ng demonyo, yung bawal mag-asawa. Yung mga pare, bawal mag-asawa pagkatapos maordinahan. Yung mga ministro, bawal ding mag-asawa bago maordinahan. Pero ngayon yata, pinapayagan lang kahit hindi ordinado mag-asawa. O bakit? Bakit na bago bigla yung inyong doktrina, yung inyong palatuntunan? Kasi may pumupok sa mata ninyo. Kami yon. Kaya binabago nyo ngayon kung meron kayong pinapayagan. Di ba? Noon pa yan Bawal sa mga magmiministro ang mag-asawa bago ordinahan. Iba-iba rin yung pasya. Ako, bago ko ordinahan, nag-asawa ko. Pinagpatuloy ako. Sige, patuloy ka pa. Yung isang sumunod sa akin na naging balae. Naging balae niyang tagapamalang pangkalahatan na yan.
Aba, ganun din ang nangyari pero tinanggal sa karapatan. Ba't magkaiba, Oh. Hatol? Magkaiba, Ah. tol. Diba? Sa parehong Sa kasalanan. parehong kaso. Yan mo Mm. makikita, mga bulaan di ba? Kung sino yung kung sino lang yung papaboran nila. Meron silang full control. Kaya doctrinal ang ating inaatake. Katulad niyan. Bulaang propeta. Ang bulaang propeta makikilala mo. Saan? Pinasa natin kanina, sa doktrina. Kapag ang doktrina niyan, eisegesis ang paraan ng pagpapaliwanag, hindi yung mensahe mismo ng Biblia ang nakakarating sa tao, bulang propeta yan. Eleksyon. Saka makakita na itinuro ng Kristo, magkaisa kayo kung sino magiging hari. Meron ba nun? Nga? Wala namang eleksyon nun eh. Walang eleksyon nun di ba? Magkaisa kayo in the matters of faith. Ayan. Correct. Sino lang ang inyong kanino kayo disipulo? Hindi kayo disipulo ni Pablo, hindi kayo disipulo ni Pedro, kundi disipulo kayo ng Kristo. Sapagkat ang Kristo ang namatay para sa inyo, hindi si Pablo. Yun pinaliwanag ni Apostol Pablo yun Di ba? Mm-mm. Magkaisa kayo in the matter of faith. Hindi yung pagkakaisa sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay. No. Sa lahat ng bagay tungkol sa pananampalataya. Kaya yung sumulat sa atin, na sinasabi, may ginagamit daw yung unang Korinto 1:10. Mali na naman ang pagkagamit noon. Para lang ipakita, may mababasa sila kaisahan. Pero pag siniyasat mo, palpak ang pagkakapaliwanag mo. Bakit? Hindi naman matter of faith yung Faith ba yon? Yung pagboto? At saka isa pa, hindi binibigay sa gobyerno boto. Binibigay saan? Sa kandidato. Politiko, sa tao. Sa Na gustong politiko. maglingkod sa gobyerno. Ayan. Di nasagot natin yung sinasabi sa atin. Yan ang kasagutan dyan. Walang labis, walang kulang. Basahin ninyo. Ngayon, kung satisfy kayo, salamat. Kung hindi pa, basahin pa ninyo. Kapatid na Wala- Jeriel, meron ding mga nagtatanong sa atin na si Manalo raw ay mas higit pa kaysa Kristo sapagkat ang Kristo, ang pagkilala ng iglesia, maging tayo. Ang pagkilala natin, ang Kristo ay tao. At ang kapatid na Manalo ay isang anghel. Paano natin paliliwanag yun? Alam mo yun, ito po yan kapatid na Erning Yung nagbablog ng nilalabanan nila yon, yung sinasabi ng iglesia. Ito in fairness doon sa iglesia, Kasi marami rin namang naiturong tama. Okay? Pero wag kang ang ating tinututulan sa iglesia ngayon yung ikaw lang ang maliligtas. Okay? Oo. Medyo mabigat na claim yan no. Hindi na ako naniniwala diyan. Dati naniniwala ako diyan pero nung mabasa natin yung nakasulat sa Biblia na meron palang 4 na order ng kaligtasan, tinigil ko na yung paniniwala doon sa tinurong yon. Ngayon, balikan natin yung tinatanong na yan. Di ba? Ano nga po ba uli yan? Ulitin natin yung tanong. Ang tanong nila, bakit ang wika, ang pagkilala nyo sa inyong kapatid na Manalo ay Felix, ay isang anghel. At ang Kristo naman ay tao. Hindi higit pa ang kapatid yung Felix Manalo kaysa Kristo. Ano natin paliliwanag? Kasi nga, yung mga tao na nagtatanong niya, kapatid na Erning, hindi nila nauunawaan kung anong ibig sabihin ng mga iglesia ni Kristo. Dito may punto naman, yung ibang mga iglesia ni Kristo, hindi nyo naman naintindihan kasi yung doktrina Ayon, yun ang isa. Ang iglesia ni Kristo, hindi rin naintindihan yung doktrina ng Katoliko. Una, si kapatid na Eranio Manalo, hindi naman naging Katoliko. Si Felix Manalo, yan, naging Katoliko yan. Yes. Okay? Pero bata pa siya, nagprotestante na siya. Di ba ganun yun? Nag-iba-iba ng religion si kapatid na Felix Manalo. So, yung mga umaatake sa Iglesia Katolika na Iglesia ni Cristo, maraming hindi nila naintindihan kung ano yung Iglesia Katolika. Okay? At siguro, dahil na rin sa kakapusan ng kaalaman, ano ba talaga yung nakasulat sa Biblia? Ngayon, puntahan natin yung katanungan na yan. Anghel. Alam niyo po mga kaibigan na hindi Iglesia ni Cristo na umaatake sa Iglesia ni Cristo tungkol sa anghel sa paniniwala nila kay kapatid na Felix Manalo. Iba po ang pagkakaintindi ng mga Iglesia ni Cristo sa salitang anghel sa pagkakaintindi ninyo mga Katoliko o mga Protestante. Sa inyo, pag sinabing anghel, abay taga-langit, may pakpak, di ba? Baka espiritu pero sa kanila may drawing pa Yung batang anghel,
nakalampin, may pana, Malapit. o di ba? Si Cupido, o di ba? Isipin mo, kabata-bata, sexual na. Isipin mo yung itsura ng ganong klase ng pag-iisip. O yan. Yun ang anghel sa kanila. May pakpak, espirito, galing tagalangit, mataasaan niya kaysa sa tao, yun ang anghel. Okay? Yun ang anghel sa kanila. Sa iglesia po ni Kristo, hindi yun ang anghel. Hindi naniniwala ang iglesia ni Kristo dun sa paniniwala ng Katoliko o ng Protestante tungkol dun sa anghel na merong pakpak at saka kumbaga sa ang pag sinabi po ng iglesia ni Kristo yung anghel, ang ibig sabihin nun ay sinugo. Sugo. Oo, sugo. Kaya, kapag ikaw ay sinugo ng Diyos, tao ka, espiritu ka. Alam mo, ang espiritong si Gabriel, anghel, sugo. Sugo. Meron ding isinugong tao, si Apostol Pablo, isinugo. Anghel din yun. Ang ibig sabihin kasi, the angel denotes office and not the nature of the agent. Hindi ba? Yun ang paliwanag doon ng iba eh. So, yun ang paliwanag ng iglesia. Kaya hindi kayo nagtatagpo eh. Kaya sasabihin ng mga umaatake sa iglesia, si Kristo tao lang sa inyo. Samantalang si Manalo, anghel, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi kayo magtatapat. Ang Kristo, tao, pero anghel din. Dahil sinugo rin siya. Siya nga yung chief priest eh. Siya yung chief, mas mataas nga siya kaysa sa mga Dakilang anghel. sinugo yan. Dakila siya, di ba? Ibig sabihin, pati ang anghel nga, pati nga yung mga magre-reign na kasama ng Kristo, paghaharian nun yung mga anghel eh. O, di ba? Yeah. Oh. So, yan po ang pagkakaintindi ng iglesia ni Kristo do sa anghel. In fairness sa iglesia, no? Kapag sinabi ng iglesia ang anghel, ibig lang sabihin sa kanila nun, sugo. Oh, hindi yung anghel na katulad ng iniisip ninyo. Okay? Yun po ang pagkakaiba. Kaya hindi kayo nagtatama. Para kayong, ang nangyayari dyan ay nagsushoot kayo sa air. Hindi nyo tatamaan yung ano ng iglesia. Bakit kanyo? Kasi iba yung paniniwala nila tungkol sa anghel, iba yung paniniwala nyo tungkol sa anghel. Ayun lang yan, kapatid na yating. Kaya parang pinaghambing mo yung ubas at saka orange. Oo, hindi pwede. Iba yung, diba? ang nasa isip ng isa orange, sa'yo naman ay ubas. Oo. Hindi kayo magtatagpo. Hindi kayo diba? magtatagpo. Oo. Sa Iglesia ni Cristo kasi, ang pagkakaalam natin, pag sinabing anghel, ay tumutukoy yun sa tungkulin na pwedeng anghel na tao, anghel na espiritu sa kalagayan. Ang kaibahan ng anghel na tao, ang anghel na tao ay nasa lupa, mangangaral ng ebanghelyo. Isinugo nga siya para ipangaral ng ebanghelyo. Yun ang espiritu sa kalagayan na anghel, pagbigay ng maikling balita sa kinaukulan, kaagad bumabalik sa langit. Yan ang espiritu. Katulad ni Gabriel. Kaya, sa makatuwid, yung ating pinag-aaralan ngayon ay parang pagtulong na rin para maliwanagan ng ating kapwa-tao ang stand ng Iglesia ni Cristo sapagkat ay minsan naging Iglesia ni Cristo. Kaya ang ating itinataguyod na aral ay hindi man lahat ay katulad ng kanila ay nadagdagan yung atin sapagkat sa Iglesia ni Cristo ay itinuro sa atin yung Lord's Prayer nang sabi sa Kapitulo 6 ng Mateo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawang pangalan mo. Ngayon, ang tanong natin, ano ang pangalan ng Panginoon Diyos? Di ba? Sapagkat ang sabi, Ama namin nasa langit ka. Hindi ba ang pangalan niya ay Ama? Aba hindi. Ang salitang Ama ay titulo. Father is a title. Hindi tumutukoy sa pangalan yon. Di ho ba? Kaya ang sabi ng Panginoong Yahushua, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Sa makatuwid, may pangalan ang Ama. Anong pangalan ng Ama? Basahin nyo, magbasa kayo. Na lalo doon sa Sefer Bible, mababasa nyo Yahuwah. Yahuwah na yan ay kung basahin natin sa wikang Hebreo, ang pagbabasa kasi, pagka wikang Hebreo, babasahin mo isang letra o isang salita mula kanan pa kaliwa. Hindi katulad po ng English o Tagalog, pag nagbabasa tayo, mula sa kaliwa papuntang kanan. Sa Hebreo po, ang nakasulat doon, Yad He Vav He. Na pagka binasa natin, Yahuwah.
At ang Yan, sabi, kapatid ang na Erning, pangalan ng paliwanag. Diyos, tuloy, tuloy, tuloy. Dagdagan lang natin ng konti. Kasi yung iba, pronunciation yun eh. Yung spelling, nagkakaisa Yeah. tayo dyan eh. Ha? Ang saksi Ang ni problema sa Jehovah, pagpupronounce. sa pag-pronounce. Yung Yad Hey Babu Hey, pinronounce ng Katoliko as Yahweh. Yahweh. Yun namang saksi ni Jehovah, Jehovah. pinuna nilang Jehovah. Correct. Bakit anya kinuha ninyo yung Yahweh. Yahuwah? Kasi mas may sense yun eh. Dahil ang sabi doon sa bilang, hanapin nga natin yun, siguro mas mabuting makita rin nila eh, di ba? Mm. Di ba? Kapatid na Erning, Yeah. siguro hanapin natin yun. Sige po, magsalita muna kayo, maghahanap ako. Mabuti na Kasi rin yung naghahanap. mahalaga pong malaman ng tao ang pangalang Yahweh. Sapagkat ang sabi, sambahin nawa ang pangalan mo. Paano natin mapasasalamatan ng Diyos kung hindi natin alam ang pangalan niya? Paano natin mapupuri ang pangalan niya kung hindi mo alam ang pangalan niya? Paano mo magagawa ang mga bagay na kalugod-lugod para mapuri natin ang Diyos kung hindi mo alam ang pangalan niya? O di ba? At saka paano mo malalaman ang pangalan ng anak ng Diyos kung hindi mo alam ang pangalan ng Diyos mismo? Sapagat ang pangalan ng Diyos ay ibibigay niya sa kanyang anak. Kaya ang pangalan ng Ama nasa anak din. Kaya sa atin, iglesia tayo ni Yahushua, kaya Yahushua, sapagkat ang pangalan ng Diyos na Yahuwah ay nandoon sa pangalang Yahuwah, Yahushua. Diba? Yeah. At ang sabi pa nga, Kasi, ibibigay ng yun Diyos nga. ang pangalan niya sa mga taga-Israel. Sino ngayon ang pinaka-presidente ng Israel? O hindi Eto ho ba nga. si Yun nga, Benjamin Netanyahu? yun nga ang hinahanap natin, kapatid na Erning, yung talatang yun eh. Gusto nating ipakita sa kanila eh. Eto. Tingnan nyo, sige. bakit ang pronunciation natin yun nga? Ayan, sa 27, nakikita po ba natin yung sinishare ko? Yeah. So, Aaron and his sons shall put my name, yun ang sabi ng Diyos, upon the children of Israel, and I will bless them. So, ang pangalan ng Diyos, nasa children of Israel. Okay, maliwanag yan. Ayan, sa Israelita, ang pangalan ng Diyos. Ano? Sa mga Israelita, ang pangalan ng Diyos. So, maliwanag yun, yung sinasabi na yun ng Biblia. Yung nga, yung binabanggit nyo kanina. Ano pangalan nung kanilang prime minister ngayon? Benjamin Netanyahu. So, Netanyahu. Hindi Diba Netanyahu. Kapatid na Jeriel, nandoon kasi ang salita ay binubuo ng ang sabi, unlapi, gitlapi, hulapi. Yung suffixes at saka prefix, di ba? Ngayon, ang pinaka-suffix o pinaka-hulapi ay Yahoo, Benjamin Netanyahu. Hindi sinabing Netanhoba o kaya Netanyahu. Hindi, kundi Netanyahu. Kaya ang pangalan talaga ng Diyos, sapagkat ang sabi niya, ibibigay niya sa children of Israel. Kaya maging ang prime minister nila ay nandoon yung pangalan ng Diyos sa pinakahuli ng kanyang apelyido. Benjamin Netanyahu. Dagdagan pa natin. Pag sinabi mong Mateo, basahin po ninyo doon sa Sefer Bible. Matityahu. Wala kang video, kapatid na Jeriel. Ayan. Sabi nga, Matityahu. Yung Mateo. Yeah. Ang Mateo, sa Hebreo, pag binasa nyo, Matityahu. Di ba? Ano naman ang ibang pangalan pa? Tulad ng propeta. Ano ba? Si Isaias. Isaiah. Ano ba yung kay Isaias? Sige, tingnan natin si Isaias. Mas mabuti yung kay Isaias di ba? Isaias in Hebrew. Ito tayo. Maghanap tayo. Ito, titingnan ko na lang dito sa Sefer Bible kung ano yung Isaiah, no? Kasi mahalaga din yung nagsasaliksik yung tao Ha? Ito. Tingnan natin. Ayan. Yung Isaias. Ito si Obadias. Si Obadiah, no? Obadyahu. Yan. Nandoon. Si Obadiah, Obadyahu. Sephaniah. Si Sephaniah. Sephanyahu. Sephanyahu. Laging nandoon yung Yahoo. Nandoon, di ba? Ito sino pa? Ito, tignan natin. Nasaan na ba yun?
Si Jeremiah, Yermeyahu. Herminyahu. Tapos si Ezra. Ezra is Nekemyahu. Ito Yan. mo na. Yung si Ezra, Si- Nekemyahu. Mm. Ayan. Tapos Tapos ano- itong si Mateo, Matityahu. Sakarias, si Sakariyahu. Isipin mo Mhm. sa Hebreo, Sakariyahu, laging nandoon yung Yahu. Yeah. O, di ba? So, kung hindi may Yahoo, di ba? Yeah, Oh. yun ang Ito si pinaikling Yahuwah. si Jude, si Judas, Si Judas, Yahuda. Oh, Yahuda. Doon yung salitang Yahuda. Yahu. Yahuda. Yahuda. Yan. Kung So, wala sa huli, nasa unahan. oho, Yung yan. pangalan Yan ng ang Diyos pangalan ay ng Yahweh. Diyos. Kaya ang pronunciation, yung spelling, nakakaisa tayo dyan eh. Yad, Hey, Vav, Hey. Yeah. Yun ang Hebrew letters ng tetragrammaton na pangalan ng Diyos. Ngayon, pronunciation, pinili natin yung Yahuwah kasi yung pangalan ng anak niya, Yahushua, dalawang pangalan, Yasha at Yahuwah, pag pinagsama mo, I am he who saves. Di ba? Yeah, Yahushua. Kaya merong kinalaman sa kaligtasan. Kaya ang pronunciation, Yahuwah. So, make sense yung pronunciation na Yahuwah kaysa dun sa Jehovah, kaysa dun sa Yahweh, no? O kumbaga sa walang hindi sensible eh. Yung Yahweh Yeah, tsaka yung hindi Jehovah. sensible. O yung Okay. Jehovah hindi sensible yun. Anyway, tayo po ay sumasampalataya na minsan pa tayong nakapaglingkod sa ating kapwa, kapatid na dyan. Yes. Ay alas 10:02 na ngayon at ating pong inaasahan ng mga tao ngayon ay patuloy na nagsisilibra ng Thanksgiving sa Dito Amerika. sa Amerika. Dito sa ating lugar. Sapagkat sinisilibra yan taon-taon. Kaya binibigyan natin ng pagkakataong sila mag-enjoy pa sa kanilang patuloy na pagkain at tayo naman po ay nakakain na ng mga salita ng Diyos na napakahalaga na ito po ay alam natin na nakapagdudulot ng kaluguran sa ating Diyos na manlalalang. Bueno, tayo po ay magpapaalam muna, tayo mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Salamat sa lahat ng biyaya mo sa amin. Sa pag-aalaala namin sa iyo, tulungan mo po sana na ang aming laging maalaala ang mga plano at tuntunin mo. Hindi ang tuntunin ng mga nagpapanggap na sila daw ay galing sa iyo. May tungkulin kami, Ama, na dapat naming siyasatin kung ang aral ay tunay na galing sa iyo. Sapagkat gaya nga po ng iyong babala, sa mga panahong ito, dadami ang mga bulaang propeta, magtuturo ng kasinungalingan na hindi naman ayon sa iyong banal na kalooban. Yan na nga po ang aming naranasan nung kami maging biktima doon sa relihiyon na tinatawag na iglesia. Sana po, Ama, magising ang marami, katulad ng paggising na ginawa mo sa amin. Nauntindihan namin, walang talaan sa lupa para matala sa langit. At hindi rin tagapamahalang pangkalahatan ang sino man sapagkat binigyan mo ng kapamahalaan, lahat ng kapamahalaan, ang iyong bugtong na anak lang. Kaya siya po ang tagapamahalang pangkalahatan. Pagpalain mo kami, Ama, sa aming mga paglalakbay pa sa mundong ito. Tulungan mo po na ang mga nakikinig ay patuloy na magsaliksik. Gayahin ang mga taga-Berea. Bukas ang isip at nagbabasa ng Biblia o ng iyong kasulatan. Inihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Erning, Bueno, good night po. kapatid na Jeriel Okay. at mga kapatid. Good night sa inyong Salamat lahat. po. Hanggang sa muli Happy po. Thanksgiving.